pa rin sa isa't isa. At buong tiwala ninyong ipinakita ang inyong suporta sa serbisyo at paglilingkod namin sa paghahatid ng tamang balita at impormasyon, tulong na galing sa aming puso. Kaya naman, sa latest survey ng Kantar at Nielsen, nangunguna ang mga himpilan ng RMN sa buong bansa. Number 1 sa Luzon, Number 1 sa Visayas, at Number 1 sa Mindanao. Radyo ng buong Pilipinas. Buong karangalan ng mga radyoman ng RMN Networks ang maglilingkod sa inyo. Maraming salamat. RMN Number 1, Number 1. Wala nang iba. Radyo mo nationwide. Ito ang DXMY. The Music and News FM station of RMN. Sa Cotabato. 90.9. DXMY. Oras mga kasama, impunto alas 6 ng umaga. Tatak RMN. Minsan, hindi mo alam kung ano ang pinag-uusapan, kung sino ang nagtatanong, at kung ano ang tanong. Ngayon, ang tenga't isipan ay buksan. Intindihin ang bawat issue dahil tayo ang apektado. Straight to the point. Ito ang balitaan at talakayan na tunay na diretsahan. Walang paligoy-ligoy, tagos, lubos, umaagos. Straight to the point. Mas malamang usapan, mas mabusising talakayan, komentaryong mas mauunawaan. Straight to the point. Tatak RMN. Radyo mo nationwide. Mga kasama, umaga tayo ngayon ng Miyerkules, atras sa buwan ng Hunyo 2026. Kumusta po kayo? Umaasa po kami sana ho'y nasa mabuti kayong kalagayan, nasa maayos na pangangatawan. Ano ang po niyong ginagawa mga kasama? Ano po niyong pinagkakaabalahan? Welcome sa ating programa. Straight to the point. Hanggang alas 7 ng morning magkakarinigan ho tayo. Siyempre tulad ho ng dati. Pag-usapan natin mga napapalang usapin, mga balita at kaganapan, mga pangyayari sa nakalipas na 24 oras sa loob at labas ng ating lokalidad. Straight to the point. Umaasa ho kami sana ho'y nasa mabuti kayong kalagayan, sa maayos na pangangatuan. Straight to the point. Ano man po nyo ginagawa mga kasama pinagkakabalahan, welcome! Samahan po ninyo kami. Ating programa live na po napapakinggan dito po sa DXMY 90.9 FM sa Cotabato City. Straight to the point. DXMY 90.9 FM sa Cotabato City mga kasama. Sa Facebook, Straight to the point. live na rin ho tayo sa ating FB page mga kasama, DXMY 90.9 Cotabato, DXMY 90.9 Cotabato. Paki-like and paki-share para updated sa mga kaganapan sa loob at labas ho ng ating lokalidad. Text line natin 0950-032-7332. 0950-032-7332 mga kasama. Update sa kalagayan po ng ating panahon mga kasama. Ang bahagi po ng Mindanao ngayong araw base po sa forecast ng Pag-asa ay bahagyang magiging maulap hanggang sa magiging maulap po yung papawirin na may mga isolated rain showers at thunderstorm. Itudulot po ng umiiral na localized thunderstorm mga kasama. Mawala pa rin po ng Pag-asa yung posibilidad na pagkakaroon po ng landslide o flash flood sa mga panahon makakaranas tayo ng malakas na buhos ng ulan. Ang temperatura ngayong araw maglalaro po sa pagitan ng 25 degrees Celsius hanggang 31 degrees Celsius. Sunrise natin kanina 5:26, lulubog naman 6:23 mamayang gabi. Straight to the point. Mga kasama sa muli, good morning. Straight. It's a Wednesday. Atras na sa buwan ng Hunyo 2026. Kumusta? Kumusta po inyong gising mga kasama? Kumusta po ang inyong morning? Straight to the point. Umaasa ho kami sana hoy okay pa kayo sa all right. Ano man po inyong pinagkakabalan this early Wednesday morning? Straight to the
point. Ang dami yun natin mga sinusubaybay mga usapin, balita mga kaganapan na dapat po ninyong malaman ha. Straight to the point. Mga usapin sa atin hong kapaligiran, isa-isahin natin sa kabuuan ho ng ating programa this morning mga kasama. Straight Ano? to the point. Unahin natin, pasadahan natin mga kasama, mga kaganapan sa national bago tayo pumalao to sa lokal na mga mainit na mga usapin sa ating kapaligiran ha. Straight to the point. Nakatutok pa rin po yung marami mga kasama dyan ho sa mga kaganapan sa Senado kahapon. Straight to the point. Yung 11 minority senators Straight to the point. nanawagan na po ng resignation Straight to the point. para po sa kanilang Senate President Alan Peter Cayetano mga kasama. Straight. Makaraang kahapon hindi magkaroon ng sesyon. Straight to the point. At dyan ho sa Senado, ito'y makaraang hindi naman sumipot yung 11 miyembro din ng majority block. Straight to the 11 na lang eh. Ang natira yung isa, wanted, Senator Bato. Yung isa naman ay nakakulong na, Senador Jinggoy. straight to the point. Kaya yung nanatiling miyembro ng majority ngayon Straight to the point. ay nasa 11 na lamang po mga kasama versus 11 miyembro naman ng minority. Straight to the point. At nanawagan sila, itong mga miyembro ng minority, Straight to the sa resignation, agarang resignation ng ni Senate President Cayetano straight to the dahil umano sa dereliction of duty mga kasama. straight to the Ito'y makarang hindi sumipot, hindi po dumalo sa session nila kahapon. straight to the point. Yung miyembro po ng majority group, kabilang po yung Senate President. Straight to the point. Ano? Kahapon ho kasi sa inaasang pagre-resume ng sesyon ay walang quorum na nangyari kahit walang sesyong naganap mga kasama. Straight to the point. Kahapon sa kanyang pananalita, sinabi itong, siniwalat itong si Senate President Alan Peter Cayetano mga kasama Straight. na may plano yung minority block na ibabakante ang mga komite na kasalukuyang pinamumunuan ng legitimate majority. Straight. Ayon sa kanya, ito yung rason sa gitna raw ng patuloy na hindi pagsipot ng mga majority block sa sesyon ng Senado. Yun pala yun ha. Ayon kay Cayetano, ang plano ho ng minority ay tanggalin ang mga committees sa legitimate majority na posibleng mauwi sa hindi pag-usad ng pagdinig ng Blue Ribbon Committee sa usapin po ng maanumalyang flood control projects mga kasama. Straight to the point. Ngayon kasi, alam natin, pantay sila 11-11. Straight to the point. 11-11 mga kasama at sinasabing meron lang isang member ng majority na hindi pumasok o mag-abstain, posibleng pwede nang kumilos ang minorya para emosyon na bakantihin ang lahat ng committees at lalabas itong si Cayetano na lame duck Senate President mga kasama. Yung binabanggit nila, may presidenting walang kaharian. Straight to Sakit the na point. na. Ayon pa kay Cayetano, yun daw hong minority walkout noong nakarang araw, alam mo, Monday, Straight to the point. ay may objective na makuha ang mayorya at dahil ayaw na makaboto, ang kanilang mga kasama kaugnay naman sa motion, napayagan po yung video conference ng isang senador. Straight Talaga, ha? to the point. Sinabi rin na yung hindi raw pagdalo ng majority block kahapon sa sesyon mga kasama ay ginagamit nila ngayon para magprotesta laban sa pagiging Straight to the point. laban sa Straight. pagiging puppet ng Senado. Straight to the point. At binabanggit din kung sakasakaling
magkaroon ng Straight. quorum kahapon at ideklarang bakante yung posisyon, hindi na raw matutuloy, posibleng hindi na matuloy yung gagawing Senate Blue Ribbon o hearing sa araw ng Huwebes sa Radyo Manab, Straight. June 4. Straight. To the point. Ayon ho sa mga political analysts, tila ito yung ayaw mangyayari sa June 4. Straight. Alam naman din natin, lalong-lalo na sa lahat, sa taong bayan, na ito yung bukod sa impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte, inaabangan din ng lahat ito pong investigasyon ng flood control anomalies, mga kasama. Sinasabi sa mga lumabas na mga information, kabilang sa mga invited sa June 4, yung dating speaker. Straight. Ito sa Kasahali Radyo Manab, ha? Ang daming mga inilabas na mga iniimbitahan para sa Blue Ribbon Committee, mga kasama. Yung una, yung nag-leak din, yung una ay yung 18 Marines. Pero kahapon, lumabas din yung mga Straight. umano'y sulat doon kay Attorney Baligod Point. na ipinagpapaliban yung imbitasyon para sa kanila Straight. na dumalo sa June 4. And lumabas yung mga information kahapon na umano'y invited yung dating House Speaker Martin Romualdez. Straight. Ano kaya mangyayari dyan, Radyo Manay? Straight. Sabi nga ng ilan, yung mga taga-suporta ng majority bloc, wag lang muna kayong tumuloy. Straight. Wag lang muna kayong pumasok ngayong araw. Antayin nyo yung June 4. To the point. Sa June 4 na daw, para tuloy-tuloy na yung gagawing hearing. Straight. To the Sabi naman nung mga kaanib ng minority bloc, mag-resign na yung Senate President Straight. To the point. para magkaroon na raw ng pagbabago sa liderato ng Senado, Radyo Manay. Straight. To the point. Sa mga komento, mga kasama sa social media, Sabi, ito yung ipinagtataka nila. Bakit? Bakit pagka hindi na pagbibigyan o di kaya naman kung hindi nakukuha ng minority yung kanilang kagustuhan, Bakit? marami silang mga sinasabing mga dahilan. Straight. Una ho dito, sinasabing magtrabaho na tayo. Straight. To the And then point. pangalawa naman, binabayaran sila ng taong bayan. And kahapon pa yung sinabi nga ni Senator Mig Subiri bakit daw? na ipapasa na sana yung batas para sa ospital. Straight. And umano, dahil kay SP Cayetano, posibleng malalagay sa panganib yung mga kababayan nating nasa ospital na humihintay o umaasa na magiging tuluyan ng batas yung sinasabing health, kalusugan para sa mga para sa publiko. Straight. To the point. Pero yung binabanggit, kung sila yung mag-walk out, Straight. umari ng kaliwat ka ng mga pagpuna, Straight. To the point. mga kasama. Dahil instead raw na ipagpatuloy yung sesyon para mapag-usapan yung mga importanteng dapat sa magiging batas na, kanila raw tinalikuran Straight. To the sa pamagitan ng pag-walk out. Straight. Ano ba to? Sabi pa nga ng ilang mga observers, Radyo naman, Ebs, nakakatawa kayo, nakakainis. Straight. Yung mga nangyayari ngayon sa larangan ng politika, nakakatawa, nakakainis. Pero mas maraming nakakatawa kumpara sa nakakainis. Dahil yung inis, talagang mainis ka Inis kasi ka. Ano ba nangyayari? Ano bang mga pinanggagawa ninyo? wala na tayong sinasabing lahat sila tama. Kaliwat kanan na. O ma-left man o ma-right. Lahat na rin. Natatawa tayo. Straight. Dahil nga sa kanilang mga estilo na ginagawa. Straight. Kahapon din sa lower house, yung isang kongresista in-expelled Radyo Manabs. Straight. In short, tinanggal na bilang miyembro ng Straight. Kongreso. To the point. Sa pamagitan ng botohan kahapon, mga kasama, 265 na bumoto yes para sa mapatalsik bilang miyembro ng House of Representatives. Merong 14 na bumoto ng no, samantalang 8 yung nag-abstain, mga kasama. Straight. To the point. Dahil dito, tuloy ng tinanggal bilang miyembro ng House of Representatives itong si former na, natanggal na former Congressman Miao Miao. Straight. Pero sana man lang din mabigyan Bakit? ito ng linaw ng mga eksperto sa politika. Kung yung mga ganito mga desisyon, masasabi ba nating tatawagin na silang mga formers? Former na ito, Oo. tinanggal na as of yesterday.
O kasi sa House of Representatives, kasi kung matatanda natin kasamang Sir Erwin, yun nga yung muuugong na tatanggalin siya bilang miyembro ng 20th Congress. Pero yun yung hindi malinaw kung tinanggal lang ba siya bilang miyembro o tinanggal siya hanggang sa kanyang pagkaposisyon. Kasi kung titingnan natin, hinalal siya ng taong bayan. Ng kanyang distrito. O, kanyang distrito. Oh, At na ilang libong bumoto sa kanya. bakit itong 265 lang yung sinasabing maaring tatanggal sa kanya? Straight. Yun yung mga komento, Radyo Marebs. Pero binabanggit ng mga kasamahan sa Kongreso, bahagi ng may reklamo kasi Radyo Marebs Ganun? Straight. Oo, may sunod-sunod yung reklamo sa kanya. Straight. Kabilang doon sa mga inireklamo sa kanya, yung kanyang tinawag, yung mga miyembro ng, dahil, animal lovers Oo, animal lovers. Kaya tawag sa kanya, o tawag particular yung pusa. Meron kasi siyang naging post online, isa ito sa mga ginamit na basihan nung mga nag-endorso para i-expel siya. Dalawang kongresista, Radyo Marebs. Straight. Yung kanya naging term na P, tapos sang, ina. Straight. Oh. To the point. Yun yung kanyang Straight. To the point. isa sa mga tinukoy na mga dahilan at binanggit yung mga kongresista, sabi niya yung term yung madalas na binabanggit, nasa sea farm siya. Straight. Crocodile Farm. Oo, nasaktan yung ilang mga kongresista, Straight. mga kasama dahil tila baga nalalahat ho sila. Kaya may mga nag-motion. At yun, sa butuhan kahapon, tuloy na ho siya na-expelled. Ibig sabihin, hindi na ho siya miyembro. Tinanggal na siya bilang miyembro ng House of Representatives. Ano? Itong si former Congressman Miao Miao. Straight. To the point. Congressman Kiko Barsaga, mga kasama. Kahapon, bago sa tuluyang lumabas ng plenaryo, umikot pa siya. Oo, at nagpaalam sa mga Kasama umano niyang crocodile. mga kongres. Straight. At sa panayam sa kanya, sabi niya, hindi niya na pinagsisihan yung kanyang mga pinanggagawa, yung kanyang ginawa. Dahil naniniwala siya na Oo. hanggang ngayon, talamak pa rin yung sinasabing corruption. Straight. Marami siyang mga patuloy na pinanindigan at sabi niya, hindi siya nagsisisi dahil yung kanyang nais magkaroon ng malinaw na kapaliwanagan. Marami din nga pumalag sa mga mga memes niya. Kahit nga si Second District Representative for Palawan, Jose Alvarez, Yan yung kahapon nag-sponsor. Oo. Dalawa sila. pumalag siya. Sabi nga niya, yung nabanggit din nga na PIM, na sabi niya, back to you rin. Oo. Straight. Pasensya na, sabi niya, Kiko. Oo. Pero wala tayong magagawa. Oo. Pina rin mo, Oo, sabi niya. Pina rin. magkaibigan pala sila ng tatay ng dating kongresista. ganun. Oo, magkaibigan sila matalik. Pati rin siya, no, si Congressman Goma. Pumalag din. Oo. Pero pinagtanggol siya. Pinagtanggol. Ang Pinagtanggol sinasabi niya na Straight. huwag kang magsasabi ng ganyan. Straight. Kasi magkakapareho lang din tayong mga congressman. So Straight. kung sinasabi mong buhaya, kasama ka na rin kasi Isang congressman bahay ka. lang sila eh. Straight. To the point. Hay na lang. Ano kaya mangyayari dito mga kasama? Anong susunod Straight. To the point. na magiging kaganapan dito po sa atin pong bansa? Straight. Kasunod po nito mga kaliwat ka ng mga mainit na mga usapin, iskandalo Straight. To the point. na kinakarap po ng bansang Pilipinas, mga kasama. Straight. To the point. Kayo po, bilang ordinaryong mamamayan, ano yung inyong nais na sabihin? Straight. To the point. Meron ba kayong nais na iparating na mensahe or mananatiling makikinig na lamang tayo, Radyo Manan? Straight. To the point. At mag-o-obserba. Straight. Pwede po padala sa ating text line 0950-032-7332 0950-032-7332. Straight. To the point. Straight. To the point. Mga kasama, 6:20 ng magandang umaga. Straight. To the point. sa ating mga sinusubaybay, mga lokal na mga usapin, Radyo Manayos, malungkot ito mga pangyari kahapon dito sa bahagi ng SGA. Yeah, grabe yung pagkalat ng dugo. Oo.
Base po sa latest information, from 2, umakyat na raw sa, nadagdagan 4. yung bilang ng mga sinawing palad mga kasama. Straight to Yung the iba point. nasa ospital pa. Sa nangyaring insidente ng pamamaril kahapon ng umaga. Straight. Anong specific na area ito? Barangay? Straight. Sa barangay Puro 4, barangay Malingaw, Kadayangan SGA Barm. Straight. 15 kilometers away from Kadayangan MPS. Straight to the point. Kakalungkot yung mga insidenteng nangyayari dito po sa ating kapaligiran mga kasama. Straight. Pinabanggit nga dito kasamang Sir Erwin sa mahigit 10 individual na umano'y pinagbabaril. 4 dito ang naiulat Na? na nasawi na sa confirmation ng probar. At kabilang dito sa mga nakilala, si Musalik Talusan Balang. Ito yung nasawi kasamang Sir Erwin, 45 years old. And then may mga sugatan naman dito, isa pang nasawi na si Haron Bulyongan, 35 years old naman, residente ng barangay Malingaw. Habang yung isa pang sugatan na nakilala si Romeo Lombo, residente rin sa nasabing barangay. Then liban dyan may mga Sugatan pa. Sugatan. Na hanggang ngayon hindi pa nakikilala. Kakalungkot itong insidenteng ito. Straight. Makiki-update nga tayo mga kasama. Kumusta po yung situation dyan sa nasabing lugar? Kasunod nga po ng nangyaring insidente kahapon. Kaya, And, malungkot. ano yung information ng lokal na pamahalaan Radyo Manebs? Sige. At ano yung mga effort na ginagawa ngayon ng LGU katuwang yung ating pong mga security forces mga kasama? Makikibalita tayo mga kasama sa Kadayangan Municipality. Nasa linya ang alkalde, si Professor Duma Mascud. Good morning po, Sir Mayor Mascud. Sa DXM po kasama si Manager Sir Erwin Cabilbigan at Eb Sabang po. Good morning, Sir Mayor. Good morning po sa Dixmo MY ito. Opo, sa DXM po. Good morning sa management ng Diximway. Opo. Tampon na rin mga kasama niyo dyan. At assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh sa ating mga tagapakinig. Opo. Sir Mayor, Matita. malungkot po yung nangyari kahapon. Pamamaril dyan po sa inyo pong nasasakupan. Maaari po bang pakisalaysay sa amin kung ano po yung mga impormasyon na natanggap po ninyo dito sa insidenteng naganap po? Actually, kahapon, nabigla nga kami kasi nasa may continuation ng pagsusumikap ng LGU pati na ring security forces, ibig sabihin sa armed forces at saka sa IMAILF sa pagtitipo namin sa closure ng problema dito sa may Central Labas. So nandun kami sa may headquarters ng 33rd Highway. Then, nabalitaan lang namin, nag-uusap kami na kay Colonel Hada na tungkol sa nangyari nga sa Malingaw. So, dahil sa nakasit na yung meeting namin sa pag ink ng arrangement o kaya yung napagkasunduan ng panig doon sa may Central Labas, tinapos namin muna of course yung pagpirmahan. So right after there, pumunta kami sa mga kasamaan ko sa Sanggunian, si Vice Mayor, pati mga kasama niya. Inano ko sila na sumama sa akin para tingnan namin anong nangyari doon sa may Malingaw. So narat na namin, wala na doon yung mga bangkay, pati na rin yung mga katama na rin. Isa po yun sa mga tingin namin, yung anuhan na yon, yung pinangyarihan ay panay lalaki yung nandoon. So nirat-rat na yung yung mga grupo
grupo ng kalalakihan na nandun. Kung kaya't yung mga nandun ay yung mga may tatlong casualty na nalaman namin. Pero dinala na sa kanilang mga bahay. So, dalawa yung on-the-spot, tapos mayroong namatay sa na-arrival na rin sa hospital at may mga pa na iba. So, yun po ang nangyari doon. More or less, mga 5 lahat, pati yung natamaan. Opo. Sir Mayor, kung hindi po mamarapatin, may mga pangalan po ba kayo dito sa mga biktima na ito? Maaari po bang mabanggit kung sino-sino po ito sila? At residente ba sila ng inyo pong dyan po sa bayan ng Kadayangan? Actually, residente yung on the spot na residente ng Malingaw na rin. Pero yung iba, may Christian na aywan ko bakit napunta yung mga kuwan na yun, Christian doon sa pinangyarihan. Pero hindi ko talaga matandaan yung mga pangalan nila. Wala kong list sa kanila. Opo. So, paano ba ito siya nangyari, Sir Mayor? Ano ba yung ginagawa ng mga biktima? And sa insidente na ito, paano ba sila pinagbabaril? Ano ito? Sinugod ba? O agad na hong nagpaputok kahit na nasa malayo pa yung mga binabanggit ng mga suspetsado? Pinasok sila nung nakasakay sa isang parang inuba daw. Para yung description ng mga tao, parang inuba na gray. Ganon. Parang inuba na gray. Tapos nagbaba yung mga kalalakihan doon na may armas. Tapos yung lumapit sila doon sa parang hindi naman yung bahay pero tambayan ba? Mm-hmm. Tambayan, may mga upuan sa magkabilang gilid. Tapos may doon, may anong tawag yan, yung puyutan. Purok. Parang ganun. Parang ganun. So nandun yung mga kalalakihan. Tapos bumaba sa sasakyan yung bumaril. Pagbaba nila, binanatan na yung mga kalalakihan na nandun sa sa pamamahay na yun. Kasi tingin natin parang may kuwan yun, parang drugs ang involved yan. Hindi pa nag-pronounce pero tingin ko may mga ganyan na parang malapit sa ganyan. Sir, klaruhin lang po Wala namin. pa nag-pronounce. Opo. Wala pa na-pronounce ang AFP at PNP. Opo, yung unang nabanggit po ninyo, kanyo, ano ito siya, drugs or grudge? Parang drugs related yan, tingin namin. Yeah, pakikon sir. DRUG. Droga. DRUG. Oh, Droga. Parang droga na rin yan. Different investigation ang kailangan. Pero initially. tingin ng madla, tingin ng mga tao, parang ganun. So, yung mga... Kaya maraming mga kalalakihan na doon. Opo, itong lugar, Mayor Sir, na pinangyarihan, malayo na po ito sa sentro ng bayan? Malayo sa highway po ito? Actually, doon sa tabi lang ng kalsada na papasok doon sa Malingaw. Simintado po yun. Along the cemented road na papasok na doon sa tabias na ng Malingaw. So, parang kung titingnan mo, parang siya, parang aywan ko ba bakit nandun yun na mas malapit doon sa Quad. Kung lalabas ka ng Michayap, Opo. paglabas mo ng Michayap, parang yun ang pinakadulo ng boundary namin sa Michayap pati Kadayangan. I see.
So, boundary na to, palabas na ng Midsaya po ito. Palabas na ng Midsaya, siguro mga matlayo na sa poblasyon kung mga 7 kilometers yan o 8 kilometers. Ganyan lang. Itong nakikita ho namin, may mga pictures kasing naka-flash sa Facebook Live natin ngayon. Yung structure, ito, parang kubo na nakatayo sa gilid ng kalsada, Mayor, sir? Ganun ba yun? Ganun yun. Waiting shade? Parang waiting shed na yung butas-butas na kawali ay Parang, kawali. yung dingding niya. Dingding niya, yung mid of Kalakat. kalakat. Oh, Kalakat. kalakat. Mid of kalakat yan. Sawali nga gawa ng sawali. Opo. So, Opo. parang tambayan talaga yun. Yun na nga, waiting shed, parang ganun, pero naka-close yun sa Sarado. Okay. dahil may dingding. Okay. Initially, sir, sa mga information na dumarating ho sa inyo, ano po mga background nito mga naging biktima? And wala Wala pa. kaalam-alam sa background nila, Oo. pero parang ganun lang ang sinasabi, parang drug-related ito, sabi ng mga tao dyan sa kanila. Mhm. Pero ito, under investigation and for confirmation pa rin ng ating mga investigador sa PNP, ano ho? Hindi pa nga sila nagpalabas ng kanilang conclusion. Oo. So, Kaya medyo inaano rin natin, unang-una, yung identity ng mga tao, hindi ko rin masabi kasi wala kong personal na listing sa pangalan nila. Pangalawa, ayaw natin ma-divulge na mauna natin yung police. Pero yun na nga ang pinag-usapan doon is drug-related. base po sa initial kahapon, 3 yung namatay, 1 on the spot, 2 yung dead on arrival sa pagamutan. Yung mga wounded, sir, ilan po yung total sa information po ninyo? Parang 5 sila lahat kasali ang wounded. I see. So, 5 total yung nasa loob ng waiting shed na yun. Parang 3 ang namatay. 2 ang on the spot. Oh. Yung 2 ang on the spot. 1 namatay sa ospital. Then meron pang 2 na kasama ring wounded. Hindi pa alam kung anong status nila. Yeah. Kasunod po ng insidenteng ito, ano po yung inyo pong kautusan sa atin pong lokal na PNP? Dahil alam natin, Mayor Sir, binabagit nyo kanina, sasagsagan kayo ng meeting para isettle yung insidenteng nangyari sa bahagi ng Central Labas na sundan itong pangyayari kahapon. Ano po yung inyo pong kautusan sa ating lokal na pulisya, and ano po yung nais nyong mensaheng iparating sa mga residente po ng bayan po ninyo sa mga insidenteng nangyaring ito, Mayor Sir? Itong mga pangyayari dito sa mga barangay natin is purely sa compound yun sa kanilang lugar. Ibig sabihin, na-confine sa kanilang lugar. Ibig sabihin, yung Central Labas tapos na rin, na-address na, nakapirma na at nakapangakuha na in case na mapapaila ng kaso sinong mag-umpisa. So, dito naman sa Malingaw, magkakaroon pa ng deeper investigation ng ating PNP pangyayari. In fact, wala pa silang formal na pronouncement ano ba talaga ang nangyari dyan. So, para sa kalaman din ng lahat, lalong-lalo ng residente ng Malingaw, mahinaw natin tingnan yung mga pangyayari na yan kasi kung titingnan mo, kailangan natin na yung mga problema na ganyan ay
magkakatulungan tayo para sa kapakanan ng ating taong bayan. Yun po ang inaano namin at saka ipapaano namin sa disaster namin imarardi mo para makatulong tayo sa mga namatayan kasi kailangan din natin matulungan sila kasi biglang-bigla yung pagkamatay na mga kalalakihan dyan. So, nanawagan kami na sa mga kamag-anak naman yan, mahinaw nilang i-treat yung pangyayari dyan sa nangyari sa mga kamag-anak nila. Kasi kung totoo yung mga akatan na nabanggit yan, mahirap na rin. So, ang narapat sa atin ay mahinahon natin tanggapin yung mga pangyayari kasi kaloob na yan ng Allah. Wala tayong magawa dyan kasi kaloob na yan ng Allah. So, natin, i-treat natin na sadyang ganyan ng kumbaga kapalaran nila. So, magtulungan tayo para na rin sa ating mahal na bayan. Tayong magkakamag-anak diyan sa lugar na yan. Pagtulungan natin na mapabaya pa natin yung kalagayan natin diyan. So, yan po ang may ano namin. Kaya po hindi kami nagkulang. Kung may pangyayari, agad-agad na nandyan kami sa mga areas nyo dahil gusto natin na maiwasan na yung mga ganitong pangyayari. Gusto natin na maibsan ang mga ganitong pangyayari kasi unang-una, ang hinangad natin ay development. Hindi para ganyan magkaaway-away yung mga sino man dyan na gustong mag-away. So, ang atin ay gusto natin ng kapayapaan na mangibabaw sa ating mga in between us na mga sangkatauhan ng Kadayangan Municipality. Ayun. Mayor Sir, kami po nagpapasalamat ng marami sa oras, mga information at mga mensahe po na ibinahagi po ninyo sa ating mga tagapakinig, lalo ng mga residente po ng bayan po ninyo dyan sa bahagi ng Kadayangan SJ, Mayor Masgood, sir. Again, salamat po ng marami. Good morning po sa inyo, Mayor. Maraming salamat na rin sa inyo dyan. Si Ray Bansao, parati kami nagipagtalastasan sa amin. Kayo na rin dyan. Sa Dixie Moy. Maraming salamat. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Salamat po. Salamat ng marami. Good morning po. Lahat ng tanong, straight to the point. Ang alkalde mga kasama ng bayan ng Kadayangan, Special Geographic Area, Mayor Duma Masgood. Straight to the point. At yung kanyang panawagan, Radyo Manebs, sa mga residente ng kanilang bayan, maging mahinahon at tingnan yung mga pangyayari. At kanyang hinimok ang mga ito na magtulungan para sa kapakanan ng kanilang lugar. Straight. Yung kanyang panawagan din sa mga kamag-anak ng mga nasawi, yung mga naging biktima na maging mahinahon lamang. Straight. Kasunod po ng insidenteng naganap kahapon, mga kasama. Sunod na mga insidente na ganap din sa bayan ng mga Kadayangan. Pero good news yung binabagit niya kahapon, yung settlement kahapon, sa nangyaring insidente naman, kailan mo yun, last week? Weekend? Sa bahagi ng Central Labas kahapon, nagkaroon na ho ng permahan Straight. sa pagitan ng mga parties involved Straight. sa nangyaring conflict sa naturang barangay, mga kasama. Straight to the point. Okay, oras natin sa Mungka Puluan. 6:39 ng umaga. Standby muna, mga kasama. Straight to the point. This time check is brought to you by Nescafe Classic. Mag-Nescafe Classic araw-araw. 100% puro at natural. Pinakamasarap na black coffee. This time check is brought to you by Kidney Care. Likayi ang dialysis o ubang problema sa kidney. Mag-Kidney Care. This time check is brought to you by iBerry Gold. Mas daghan ang lutin, mas epektibo, mas klaro.
That time check is brought to you by Centrum Silver Advance. May nutrients adjusted for age 50 plus. Tulong para malakas ang resistensya, healthy heart, and sharp memory. The #1 multivitamins for age 50 plus. This time check is brought to you by Milo. Drink Milo every day. This time check is brought to you by ang kilala mong Alaxan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaxan FR. New Alaxan Extra. This time check is brought to you by Tang. Himo ang ganado ang pagkaon with Tang. Halalang Bangsamoro. Assalamualaikum Almira. Informed ka na ba sa amendments ng Bangsamoro Electoral Code o BAA 35? Alaikumissalam. Anong amendments yan? Maraming amendments o mga nabago sa BAA 35. Ito ay ang BAA 88 o ang amendments to the Bangsamoro Electoral Code. Isa na rito ang percentage threshold o porsyentong dapat malikom ng isang partido para makasecure ng seat sa parliament. Sa BAA 35, ang threshold ay 4%. Sa BAA 88, ito ay 2.5% na. Ibig sabihin, 2.5% na lamang ang kailangan makuha ng isang RPPP o partido para makasecure ng isang seat. Kaya sa kauna-unahang eleksyon, piliin natin kung anong partido ang mas may malasakit sa Bangsamoro. Halalang Bangsamoro. This infomercial is brought to you by the Bangsamoro Information Office. Nagmamadali kasi itong kliyente natin. Baka pwede mo namang gawa ng paraan. Siya na daw ang bahala sa'yo. Mahirap yan, sir. Ayoko rin ma-involve sa mga ganyang kalakaran. Ganyan ang Pinoy. Ang Pilipino, hindi korap. Isang paalala mula sa MX3, naniniwalang mabuti ang Pinoy. MX3. Dito ako believe. Maingay ang buhay at maraming pagsubok sa daan. Tibay ng loob na gawin ang tama ang pinakikinggan. Kasama ang Tanduay. Higit 170 years ng swabe at buo ang lasa. Tibay ng loob. Tibay, Tanduay. Drink responsibly. Tibayan ng loob ngayong tag-init. Tibay, Tanduay. Drink responsibly. Bangon tayo, shift na ako. Future supervisor ako. Nescafe Classic Stick ang kape ko. Mahirap man maging cashier, lalaban pa rin ako. Yan si Dan at 6 a.m. dahil araw-araw siya umiinom ng Nescafe Classic. Subok, 100% puro at natural. Galing, Dan! Mag Nescafe Classic araw-araw. Pinakamasarap na black coffee. Based on February 2025 product tasting on Instant Coffee Powder by MRI. Mag-Nescafe Classic araw-araw. 100% puro at natural. Pinakamasarap na black coffee. Ako nabugahat ko. Naapad siya kauban nga pamaol, labat sa ulo o gilanat. It's me, your Auntie Melay. Discarding bisnak na ko, ana. Rexino Forte! Mas paspas, banat sa upat! Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes. Unilab quality yan. Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Tan 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 ganado na na na. Made with real fruit extracts. My refreshing fruity flavor. Let's get refreshingly real with Tan. Abangan ng refreshing Tang Bayan sa inyong barangay ngayong Sabado at Linggo. Radyo mo nationwide. Oras mga kasama sa buong kapuluan tatak alas 6:43 ng umaga. Ito muna mga kasama, mga mommies, narito na ang Lampin Pants Diaper, Mega Dry, day or night at kaya itong tumagal hanggang 12 oras. Hygienic, safe at baby skin friendly dahil 100% cotton. Lampin Pants Diaper, mega sulit ang presyo, mega kalidad sa produkto. Available sa lahat ng Mercury Drug Stores at sa mga leading supermarkets and drugstores nationwide. Straight. Kasama, kabilang din iniimbitahan din ang mga pet lovers. Good news. May invitation ang Cotabato City Government para sa 3rd Mayor Bruce Matabalaw Sige, Pets kung kayo mga pet Summit. lovers, sa darating na June 13. may mga alaga kayong pet. Mga alagang pet, ha? May May mga pet kayo. mga pet kayo dyan. Ano yan? Pet malu. Ano yan? Malupit. Aso, pusa? Aso, pusa, palaka, Nakalagay yung sa picture pala. rabbit, pagong, kahit ano, manok. Basta pet. Sige. May magandang information galing sa Mayor's Office, mga kasama. Inline ito sa celebration ng Araw ng Cotabato. Pangilan tayo? 40... 67. 67 na pala. 7 araw ng Cotabato. 67 araw ng Cotabato. So yun na mga kasama sa June 13 ito. So ang registration, Ano yan? ito.
Ang summit pala sa June 13, 2026, Saturday yan. So ang registration alas 8 ng umaga hanggang alas 8:30. Yan opening ceremony 8:30 to 9:30. Free anti-rabies, anti-parasitic, deworming, and free kapon. Maganda to. Para yung mga alagaw ninyo. Mga lalaki, sir. Male cats. Hindi kasali yung female. Male cats lang. At least ma-control. Yung dami ng... Pwede sa atin dito? Pwede. Okay, sobra rin mga anak yung dito sa atin. yung alaga namin ito, buntis na naman. Taka ko. Parang every 2 months. Nanganak ngayong linggo na ito. Next week naman. Yun na naman. Buntis na naman nga eh. Alaga ni... Guard, Talagang palaban. And then, 12 o'clock to 1, lunchtime. And then, ayun na, 1 o'clock to 4 p.m., pet show na ho, competition and judging. Ang awarding naman, 4 o'clock to 5 p.m. po, mga kasama. Ang category ho dito, minor categories, fastest eating small dogs, owner and the pet look alike, heaviest dog. Para ito sa mga aso. Fastest eating cat, the best in the costume, heaviest cat. And then sa minor categories for exotic animals, most handsome exotic pet, coolest scale, reptile, gentlest giant. And then specialty category naman, largest and heaviest chicken. Pinakamalaki at pinakamabigat na nokmas. Okay. Again, yan na ay on June 13. Tama? June 13, 2026. Okay. Galing yan kay Dr. Robert Malcontento yung invitation, mga kasama. Ito yung mga special exhibit kasamang Sir Erwin na magaganap dyan. Black Dragon, Indonesia. Ito yung mga expected animals. Okay. Black Dragon, Indonesia Monitor Lizard. Redfoot. Ano kaya yung Black Dragon? Ano, manok yan? Hindi sir, yung parang Indonesian. tabalik. Ha? Tabalik na malaki. Tabalik. Oh, tabalik. Anong tabili? Anong tabalik? Lizard. Lizard. Tabili sa Bisaya. Tabili. Lizard. Bayawak. Okay. Hindi naman, no? Maliit lang. Saan dyan? Itong Indonesian Monitor Lizard. Okay. Redfoot Tortoise. Ito yung kwan. Pagong. Bau. Sulcata Tortoise. Tarantula. Spider. Scorpion. Tegu. Iguana. Bearded Dragon. GTP. Green Tree Python. Burmese Python. Ball Python. Blood Python. Kala ko bloodbath eh. Blood Python. Sandboas. Hognose Snake. Milk Snake at King Snake. Ito yung mga exhibit animals na makikita ko dyan. Yan sa June 13 po yan, mga kasama. Sa mga interesado, kita-kits dyan sa yung venue? Sa People's Palace Gymnasium. Ayun. May condition na yung People's Palace eh. Ganun? Yung gymnasium. Straight to the point. .6:48 ng umaga, mga kasama. Tanggap tayo ng reports mula sa ating mga Radyo Man reporters. Koordinasyon at seguridad sa Cotabato City para sa BARM Parliamentary Elections sa pinalalakas. Sa detalye ng balita, Radyo Man, Daisy Mangod. DXMY. Tatak RMN Report. Ihanda ang mga hakbang sa seguridad at palakasin ang koordinasyon ng iba't ibang ahensya para sa nalalapit na BARM Parliamentary Elections sa September 2026. Ang pinakalayunin ng isinagawang pulong ng City Joint Security Control Center o CJSCC ng Cotabato City kahapon, Martes. Pinangunahan ang pulong ni Attorney Muammar Guyo, Acting City Election Officer ng COMELEC Cotabato City. Naroon sa pulong si Cotabato City Police Office o CCPO Director Police Colonel G. Binbong Kayaw, kasama ang mga kinatawan mula sa iba't ibang pangunahing ahensya ng pamahalaan at mga katuwang sa seguridad. Tinalakay sa pulong ang mga hakbang sa seguridad sa halalan, mga contingency plan, pagsusuri sa mga banta at ang tungkulin ng mga dumalong ahensya upang matiyak ang isang mapayapa, maayos at kapani-paniwalang proseso ng halalan.
Dumalo rin sa pulong ang CCPO station commanders, mga miyembro ng Quad staff, si City Treasurer Teddy Inta, Schools Division Superintendent Byro Jana Sinswat Imam, mga kinatawan ng Marine Battalion Landing Team o MBLT 6 at iba pang kinauukulang opisyal. Nagbahagi ang mga kalahok ng updates, tinugunan ng mga alalahanin sa seguridad at muling pinagtibay ang kanilang pangako sa mahigpit na koordinasyon, maagap na palitan ng impormasyon at epektibong pagtutulungan upang mapangalagaan ang integridad ng halalan at maisulong ang kapayapaan at kaligtasan ng publiko sa Cotabato City. Kasama mo sa DXMY 90.9 Radio Monday si Mangud, Tatak RMN. Radyo mo nationwide. Maraming salamat Radyo Man Daisy Mangod. Samantala, dalawang ordinansa naman dyan sa Maguindanao del Sur para sa preservation ng mining at ligawasan marsh. Aprobado na. Sa detalye ng balita, Radyo Man Juldy Mapalaw. DXMY. Tatak RMN Report. Aprobado na sa third and final reading sa 43rd regular session ng Sangguniang Panlalawigan ng Maguindanao del Sur kahapon, June 2, 2026, ang Ligawasan Marsh Development Council Ordinance at Provincial Mining Regulatory Board na akda ni Board Member Forester Kahal Kedag, Committee Chair ng Environment and Natural Resources. Sinabi ni BM Kedag sa DXMY na malaking tulong sa income generation ng provincial government ang dalawang mga ordinansa na labis namang sinuportahan ng kanyang mga kasamahan sa legislative branch ng pamahalang panlalawigan. Maliban sa income generation, malaking hakbang din anya ito para makontrol at mabawasan man lang ang mga pagbaha na nararanasan sa kapaligiran ng Ligawasan Marsh. Sa totoo lang, ang saya ko ngayon dalawang ordinance. Salamatan natin yung provincial governor natin, si Governor Dato Alvin Timbang, sa Talaya, ang ating Vice Governor. Regarding this matter, itong ordinance na dalawa. Una is Ligawasan Marsh Development Council. Number 2 is Provincial Mining and Regulatory Board. Yung dalawang ordinance na ito, may importante. Lahat din, importante lahat. Pero sa akin, importante masyado ito, yung first is Ligawasan Marsh. Alam mo kasi, yung Ligawasan Marsh, ang daming nagiging problema natin dyan, no? Yung katulad ng flash flood, napaka ng tubig yan. Baga, bakit nandyan? Bakit ang Ligawasan Marsh, palaging nagbaha, no? Yung overflowing of water. Pero yan, dahil sa ordinance natin ngayon, makikita na natin kung paano bang resolution ng mga problema sa Ligawasan Marsh. Giit niya na sa pamamagitan ng nasabing council ay mabubuo ang mga planong makatutulong sa mga residente maging sa kalikasan. Sa usapin naman ng mining, sinabi ni board member na may dalawang uri umano nito tulad ng small at large-scale mining na isang malaking hakbang din upang magamit ang mga likas na yaman sa buong lalawigan ng Maguindanao del Sur. Matapos ang pag-aproba, ay kagad itong isusumite sa tanggapan ni Maguindanao del Sur Provincial Governor Kagi Ali Timbang upang maging ganap na batas habang isusunod naman ang pagbuo sa implementing rules and regulation nito. Hindi lang ibig sabihin itong council, baga nakikialam. Ang pinakapuntos dito is magkakaroon tayo ng planning. Plano, paano magbuti? Paano makakabuti sa Provincial Maguindanao del Sur ang Ligawasan Marsh? At paano natin matulungan yung mga constituents dyan sa nakatira dyan, natulungan natin sila kung paano nila magplano yung ano bang kahalagahan ng Ligawasan Marsh. Ngayon kasi, wala na nagpaplano dyan. Na nakikita mo lang dyan, nangingisda. Nakikita mo lang dyan, tumitingin ng ano bang laman ng Ligawasan Marsh. Ang daming laman yan. Kompleto yan eh. Diyan yung mga birds, ipon, anong klase-klaseng ipon nandyan. Kasama mo sa DXMY 90.9 RMN Cotabato, Radyo Man Juldy Mapalaw, Tatak RMN. Radyo mo nationwide. Maraming salamat Radyo Man Juldy Mapalaw. Samantala, tanggapan naman ni MP Malang nagkaloob ng libreng driver's license. Sa detalye ng balita, Radyo Man Maestro Rahi Bansao. DXMY. Tatak RMN Report. Inanunsyo ng tanggapan ni BTN Member Parliament Abots Malang sa pamagitan ng Team Malangkas at katuwang BLTO BARM ang opisyal na listahan ng mga benepisyaryo nga napagkalooban ng libreng driver's license. Layunin ng programang ito ay upang matulungan ng lokal na driver sa pamagitan ng pagpapagaan ng kanilang gastusin at pagsulong sa ligtas at legal na pagmamaneho sa rehiyon. Pinayuhan naman ng mga benepisyaryo na suriin ang inilabas na listahan, abangan ang schedule at lugar ng leasing ceremony at magdala ng mga valid ID sa araw ng pagkuha ng kanilang lisensya. Nagpasalamat naman ang mga tagapagtupad ng BLTO BARM para sa matagumpay na pagkikipagtulungan at binati ang lahat ng mga napiling benepisyaryo. Kasama mo sa DXMY 90.9, Radyoman Maestro Rahi Bansao, Tatak RMN. Radyo mo nationwide. Maraming salamat Radyo Man Maestro.
Morning sa mga listeners, viewers natin kay morning. Si Sumulod Umanya Sinsin, good morning Sir Erwin and Ebs. Asking, shoutout po sa aking katrabaho dyan sa Yaping Chong Girl, Cynthia Sumulod, Risa, si Dalin, Marilyn, Vivian, Irene, Jovelyn, Mayan, Rose Ann, Joy, Linlin. Morning. Love, Georgia, si Joerlyn, Jeril Jane, Hermani, Gemma, Angelina, si Madam Ruby Linyap. Good morning. Morning. Ito sabi niya rito, makahiya ba ng mga wala na makita na kalsada na maganda, sige away, wala na inisip yung taong bayan. Doon, may punto siya doon. Instead na mag-away, bakit kaya ang pag-awayan na lang paano matatapos yung mga proyekto? Paano ma-implement yung project, di ba? Si Hadja Rahima Palumbi Angkay, good morning. Si Nelly Pelobelio Kitor Valmornia, good morning DXMY. Si Bay Umukol Bintimbang Waya, good morning din. Sembay Adam, si Edita Velarde, good morning DXMY. God bless, keep safe. Si Main Masukat Akan, assalamualaikum sir. And ang mga sirs, watching from Taguig, Manila City. Green Moss, shoutout sa asawa ko na si Hadja Minda Norhain Pika Akan. Syukran. Farid Abdurrahman Impal, good morning din ang Upper Taviran, Kabuntalan, MDN. Miriam Mamamendeg ng Dato Muntawal. Si ate mo, magandang umaga po sa inyo sir. Shoutout lang po sa kina Julito Cameros, Bapa Jing at kay Dris Bangon ng Torres Salimbao. Maraming salamat from Amay, Manabilang, Lanao del Sur. Good morning. Merlin Sanchez Geronimo, good morning. Si Danny Labrador, Haya Abbi, Sara Sakandal, good morning. Si Saida Mamayog Balunsay ng Barangay Matagabong, Ampatuan, MDS, good morning. Good morning. Sige. Wala na. Paalam na po kami mga kasama. Today is Wednesday, Miyerkules. Atras sa buwan ng Hunyo 2026. Sa kala po ng mga partners natin sa Master Control, Chief Alvin Casilion sa Digital, Ginoo Ricardo Madamba Jr., Coordinator natin Radyoman Maestro Rahib Bansa. Kami yung nakasama, Radyoman Ebsabang at Radyoman Erwin Kabilbigan, Tatak Arimen. Radyo mo nationwide.